Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. For our vlogs today, our topics about yung mga kaibigan natin. Yung mga tao na dapat nating paksamahan. Dalawang klase yung mga kaibigan. Meron masama at meron mabuti. So dito tayo sa yung masamang impluensya na dapat nating iwasan, yung mga kaibigan na akala mo kaibigan pero pagtalikod mo kung ano na yung mga sinasabi sa iyo, yung mga tao na plastic, mapagkunwari. So guys, yan, pag-usapan po natin yan. Yung mga klaseng kaibigan na mapaglinlang. Kasi yung mga kaibigan na mapaglinlang na akala mo kapag kaharap mo sila ay totoo at kapag talikod mo ay kung ano naman sinasabi, di ba? Na akala mo kaibigan. Pero yung turing mo kaibigan, pagkasama mo siya, kapag hindi mo na siya kasama at magkalayo kayo, kung ano yung mga sinasabi, kung ano yung mga sinasabi sa ibang tao, na akala mo true friends mo siya at best friend mo, di ba? So marami mga tao na ganyan na sobrang daldal at sobrang ano sa sarili. Kumbaga, kapag nasa harap mo siya, mabuti ka. Oo lang na siya ng oo. Akala mo, true friends mo siya talaga ha. Pero pag talikod mo, nako, kung ano na yung pagsasabi sa'yo, kung ano na yung mga negatibong sasabihin niya sa'yo. Yun yung mga tao na pag-iingatan nyo at iwasan ninyo. Makikita mo yan sa kanilang pananalita at sa kanilang mga sinasabi. Yun yung mga tao na plastic. Kapag kaharap mo sila, mabuti sila. Pero pag talikod mo kung ano naman sinasabi sa ibang mga tao, kaya mag-iingat po kayo dun sa mga tao na yun. Yung tao na mapagkunwari, mapaglinlang. So, yun ang una. So, yun yung sasabihin ko sa inyo. Kaya nasabi ko sa inyo ito kasi yung mga taong ganun, yung mga kaibigan na yung mga taong magaling ka kapag kasama ka. Kapag once na kung ano yung mga sinasabi sa iyo, kapag hindi ka kasama kung ano yung mga sinasabi niya tungkol sa iyo, lahat na ng pinagkatiwala sa iyo, sasabihin niya sa ibang tao. Kaya kayo, mag-iingat kayo lalo na sa kaibigan ninyo na akala nyo kaibigan. Mag-iingat kayo sa inyong mga sasabihin at yung dapat magtiwala kayo sa tao na iyong pagsasabihan. Kasi may mga tao na akala mo kaibigan, magtitiwala ka sa kanya, lahat ng mga problema mo sasabihin mo at pagkatalikod mo, i-deliver niya sa ibang tao. Yun yung mga tao na ingat po kayo. Alam mo yun, yung mapaglinlang na kaibigan. Yung mga sekreto mo, yung mga sinabi na hindi pwede sa iba, pinagkatiwala mo sa kanya dahil kaibigan mo sa best friend mo. O di ba? Na akala mo kaibigan mo talaga, pero pag hindi kayo magkasama, kung ano-ano yung mga kinakalat niya, kung saan-saan lupalat ng mundo o saan man siya napupunta, yung mga kaibigan na mapaglinlang, na akala mo seryoso siya at talagang magkaibigan nyo, na akala mo tinuturing ka kaibigan o kapatid, nung pala, iba yung kanyang motibo. At kapag hindi na kayo magkasama, dinideliver niya sa isang tao. Handa niya kalimutan na yung sa inyong dalawa lang na sikreto, sinasabi niya. Mag-iingat sa mga ganyan na kaibigan. Kasi mahirap mahuli yung mga ganyan na klaseng tao. Kapag magkasama kayo, magkaibigan kayo, pero pag iba na naman yung mga kasama niya, madaldal siya, chismoso. Yun, mag-iingat po kayo. Malalaman mo na lang sa ibang tao yung mga sinasabi niya. Yun ang masakit eh. Yung malalaman mo sa ibang tao, tapos sino nagsabi sa'yo, tapos sasabihin sa'yo, yung kaibigan mo, sinabi sa akin, di ba? Kaya mag-iingat po tayo. Yung akala mo na tao na kaibigan mo na hindi pala, ilalaglag ka sa hindi mo kaibigan.
Huwag kang magtiwala sa mga taong ganyan na kaibigan. Mahalata mo rin sa tao kapag sobrang bait sa iyo kapag kasama mo. Madaling kilitisin yung mga tao na ganyan eh. Akala mo mabait sila, pero pagtalikod, ayan, kung ano na namang sinasabi. Kaya mag-ingat kayo. Yung parang sip-sip sa iyo, yung parang akala mo ano siya sa iyo, yung consensus sa iyo, hindi mo alam. Inuhuli ka lang niya, inaano ka lang niya na yung loob mo para magsalita ka at para mas marami siyang malaman sa iyo. Kaya mag-iingat ka sa mga words na sinasabi mo, lalo na sa mga sikreto mo. Kaya yung mga tao na ganyan, mga chismoso, mag-iingat ka. Ang kala mo anghel ka usap, pero kapag nakatalikod na sa iyo, ayun, sa mga friends niya o mga bago niya kakilala, ichichismis ka niya, di ba? So, yun yung mga kaibigan na hindi tunay. Kasi yung tunay mo na kaibigan, kahit na anong sekreto pa yan o malalim, kailangan kapag magkaibigan kayo, tinuturing mo na kapatid o ano pa man, kailangan yung sekreto niya, sa'yo lang yan, huwag mo nang ipagkalat. Dahil yung mga tao na ganyan na akala mo ay totoo na kaibigan, ay naku po, sigurado yung kaibigan na gano'n ay hindi rin makakahanap ng totoong kaibigan. Kung ano yung mga sinabi mo ay sasabihin din sa'yo, kaya mag-iingat po kayo. Hindi, yung halimbawa, akala mo totoo na, akala mo napakaganda ng pananalita niya, pero pagdating na time na malalaman mo na lang sa ibang tao yung chinismis niya sa'yo. Di ba? Sa mga tunay na kaibigan, maririnig mo yung pangit na kabastusan, mga panlalait sa iyo. Yun yung mga tao na dapat na iniingatan, yung totoo sa iyo, yung mga nilalait ka, kahit na bagong ligo ka, tapos sabi, baho mo, Yun yung mga tao na totoo, talagang bulgaran. Yung mga tao na talagang nagsasalita sa iyo, na talagang direct, na hindi yung pinupuri ka pero pag talikod plastikan. Yun yung mga tao na dapat mong pakisamahan, yung talagang dinediretso ka, yung talagang sinasabihan ka na talagang kumbaga nasasaktan ka kasi totoo yung mga sinasabi niya eh. Kasi yung mga tao na pinupuri ka at alam mo naman sa sarili mo na ganun ka na, alam mo, pangit ka, di ba? Tapos sabihin sa'yo, pinupuri ka, ang pogi mo. Yun pala yung panlalait, di ba? Nag-i-insulto sila ng gano'n na Kaya mag-iingat ka. Hindi yung kapag may kasama ka na halos lahat, papuri, paasa. Yung mga gano'n mo na naman na mapaglinlang ang tao. Puro kabutihin yung lumalabas sa bunganga niya. Demonyo yan, maniwala ka. Mas okay na yung pakisamahan yung mga tao na diretsahan magsalita kesa sa taong tahimik. Kumbaga sa bulkan, kapag ang tahimik ang bulkan, hindi mo alam, nandoon ang kulo. Kaya mas maigi pa na pakisamahan mo yung tao na prangka, yung taong mabunganga, yung taong masama magsalita na diretsahan. Doon mo malalaman ng totoong tao kaysa sa tao na tahimik na akala mo santo o anghel. Kaya mag-ingat po kayo. Di ba? Alam mo sa sarili mo no, yung kalimbawa na talagang pinupuri ka niya na akala mo napakagaling mo. Nung pala hindi naman. So, yun yung mga tao na totoo. Kasi nga, alam mo yun sa sarili mo na bakit mo sinasabi yun, kasi yung nakakaramdam yun at yun, talagang pinapatamaan mo at yun yung tunay na tao na para masaktan siya. Ako ganito ako, totoo ko din na iniisip ko sa sarili ko kung bakit ako kung minsan nagsasalita ng diretsahan, masasakit, direct to the point. Ayoko yung pag ganun. Kasi kung kapag ganun ka na akala mo na mabuti ka, nung pala yung sa loobin mo ay hindi. Kilala ako ng mga tao na kinakausap ko kapag ako nagsalita, diretsahan. Kapag ako galit. Ganun lang po ako. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Na malalaman mo ang tao na talagang totoo sa'yo
kapag nagsalita siya ng masasakit sa iyo na talagang didiretsahin ka niya. Hindi yung tao na kikimkimin niya yung nararamdaman niya at yung mga sinasabi niya. Dahil pagdating ng araw, kapag ang tao na yun nagsalita sa ibang tao, mas masasaktan ka, mas okay na yung diretsahan ka at sabihin sa iyo kung ano yung dapat sabihin sa iyo. Sinasabi ninyo kung ano yung dapat respetuhin na tao. Tama po kayo. Kung ang tao na nagsasalita sa iyo at alam mo ay hindi maganda, dapat bang respetuhin yun? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ako rin nagsasalita ako ng ganun na masasakit para malaman niya rin kung ano yung pagkakamali niya. Alam ko kung sino ang tao na respetuhin ko at alam ko rin yung tao na dapat nagagalangin ko. Kapag ang tao hindi ako nirespeto, for sure, bibirahin kita. Sasabihin ko sa iyo kung anong masasakit na salita sa iyo. At ikaw naman, magsasalita sa akin, ikaw na kung ano yung respeto mo sa akin. Kung ano yung respeto ko sa iyo, yun ang re-respeto mo sa akin. Ganun ako magsalita. Kaya kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang balik sa iyo. Tandaan niyo po yan. Kaya kayo, wag po kayong masyadong manghusga at wag po kayong masyadong sa mga kaibigan ninyo. Kung ano yung tao na alam niyo na mabait, wag niyo silang lokohin. Dahil kapag ang tao na niloko ninyo at ang tao na mabait na yun ay lumabas ang ugali, mas maloko po sa inyo. Iyan po ang tatandaan ninyo. Dahil tao ako, kilala niyo ako sa mga nakakilala sa inyo. Mabait akong kaibigan, pero masama akong kaaway. Kapag ako'y inaway ninyo, siguradong babalikan ko kayo. At kapag ginawa niyo ako ng mabuti at mabuti rin ang isusukli ko sa inyo. Ganun po yung ugali ko. At kapag pinagsabihan mo ako ng hindi maganda, mas hindi maganda ang sasabihin ko sa iyo. Itato mo ako ng mabuti, mas maganda ang trato ko sa iyo. Ganun ang ugali ko, guys. So, ayan, napahaba ng natin, ang vlogs natin. So, itong sana mga kaibigan na ganito, na sinasabi ko sa inyo, mag-iingat po kayo sa mga tao na napakikisamahan ninyo. Kapag ang tao na hindi concern sa iyo, at yung mga tao na akala mo mabuti sa iyo, alam na alam mo yan, mararamdaman mo sa kanilang kilos, sa kanilang pananalita, at sa kanilang mga ginagawa. Yun ang makikita mo sa mga kaibigan mo na dapat na pakitunguhan. Yung mga tao na kapag mabait sa iyo, kapag yung salbahe sa iyo, mararamdaman mo naman din yan. Di ba? Yung mga tao na plastic, marami mga tao na dapat kilatisin mo. Hanapin mo yung mga tao na mababait sa iyo. Dahil yung mga tao na totoong mga kaibigan, so yung mga dapat na iwasan ninyo, yung mga tipo na maalala ka lang kapag meron ka lang. Kapag sila lang yung alam nila na makukuha sa iyo, yun yung mga kaibigan na dapat mong iwasan. Tsaka ka lang nila maalala yung tipo kayong hindi kayo nag-uusap, tapos hindi ka makamusta, tapos kapag may kailangan siya, doon ka lang maaalala. Yun yung mga tao na dapat mong iwasan. Kailangan kapag may mga problema ka na ganyan, in terms of problem, nandyan siya. At kapag wala ka ng problema, o simpleng problema, tapos magka-problema ka man, dinadamayan ka niya. Hindi yung kapag malaki ng problema mo, doon ka lang niya na kapag malaki ng problema mo, doon siya nawawala. Yun ang ibig ko sabihin. Na kapag may problema ka na dapat asahan, na sa kanya na akala mo kaibigan mo na malalapitan, ay wala siya. At kapag mayroon siyang problema na kailangan, doon ka lang niya maalala. Yun ang iwasan ninyo na kaibigan. Hindi po totoong kaibigan yun. Di ba? Kapag may kasayahan, kapag meron silang mga bonding, naaalala ka niya at natitext ka niya,
sinesend ka ng mga picture na masasaya sila, yun yung mga kaibigan na totoo. At yung mga kaibigan na hindi totoo, kahit na masaya sila o yung mga kaibigan na magkakagrupo sila, sinasarili niya, yun yung mga kaibigan na yung mga plastic, mga makasarili. Diba? Yun yung mga tao na dapat iwasan mo. Tapos may mga kaibigan din na gano'n na ang tagal din na kunyari na tinatawagan mo siya, naka-online siya, hindi sinasagot, di ba? Tapos kapag may kailangan siya, doon ka lang niya maaalala. Yun yung mga tao na selfish na kapag maaalala ka lang niya kapag mayroon siyang kailangan, at kapag wala siyang kailangan, dead man na lang sa'yo. Yun yung mga tao na dapat nating iwasan. Diba? So, yung mga tao na ganun, halimbawa, minsan papaawa effect. Sasabihin sa'yo, baka gusto mo na akong matulungan sa problema ko. Wala akong pera, gipit ako, pwede bang makahiram? Kasi ganyan, ganito. Tapos in the time na ikaw ang may kailangan sa kanya, wala siya. Nakikita niya yung mga post mo na namumblema ka, hindi ka man lang matulungan o mapapagsabihan. Tapos kapag siya yung nangangailangan, doon ka lang niya maaalala. Nahihingan ka ng tulong. Ganun yung mga tao na selfish. Hindi alam yung mga tao na tumulong sa kanya nung time na nangangailangan siya. Ganun yung tao na dapat ninyong iwasan. Walang care sa inyo. Tapos sasabihin sa'yo, wala na ako ibang malapitan, kundi ikaw lang ang friends ko na nagpapahiram sa akin. Yung paawa effects ba? Ang dami-dami mga sinasabi. Pero time na ikaw ang may kailangan, hindi ka sa kanya makadaing. Tapos hihingian mo siya ng tulong. Ang dami pang mga reklamo, ang dami pang mga alibay na gusto niya siya lang yung laging pinagbibigyan. Diba? Yun yung mga tao na iiwasan natin, guys. Yung mga kaibigan na ganyan, magaling lang yan kapag meron silang kailangan, kapag nagigipit sila. Naaalala ka lang nila kapag kailangan nila, dahil ako, ranas ko na yan. Mga kaibigan na akala mo totoo. Minsan may mga awa effect. Kakaibiganin ka lang kapag meron silang kailangan. At kapag wala na silang kailangan, tsugi ka na. Wala na silang pakialam sa'yo. Ganon yung mga kaibigan na dapat ninyong iwasan. Yung mga ganon ba? Kasi kung may mga ganyan na kaibigan, hindi totoong kaibigan yan. Dapat kapag may kaibigan ka na ganyan, i-down mo kagad, iwasan mo na kagad. Kasi yung mga kaibigan na ganyan, sarili lang ang alam. Kapag mayroon silang kailangan, doon ka lang nila maaalala. Believe me, diba? Totoo naman sinasabi ko. Maraming mga kaibigan na ganyan na plastic. Kapag natulungan mo na at nabigyan mo na ng tulong, at kapag ikaw ay tumulong, wala na silang kilala. Kasi yung mga tao na ganun, hindi dapat kinakaibigan niya. Dapat kakilala mo lang. Kasi yung kapag kilala mo lang siya, hindi mo siya kaibigan na yung talagang trusted ka sa kanya. Kapag may problema ka at kapag may problema siya, nagdadamayan kayo. Hindi yung kapag may problema ka lang. Kapag may problema lang siya, ikaw lang ang tinatakbuhan niya. At kapag may problema siya, at kapag may problema siya, hindi ka na niya kilala. At kapag mayroon na siyang problema na at nalampasan niya na yung mga problema niya, at ikaw naman nangangailangan, ka na? Hindi ka niya napapansinin at hindi ka niya matutulungan at lagi niyang tirada. Ako rin may problema. Ako rin ganyan din ang problema ko, di ba? Marami mga tao na ganyan na akala mo kaibigan mo pero hindi. Yun yung mga tao na dapat mong iiwasan. Tapos kapag mangangailangan ka, yun yung mga tao na yun ang tatanggi sa'yo. Na hindi gagawa ng paraan
para matulungan ka. Ikaw na minsan nangailangan siya, kahit walang-wala ka, yun na lang ang pera mo, ibibigay mo pa sa kanya. Tapos kapag ikaw ang nangailangan, hindi siya gumagawa ng paraan. Yun yung mga kaibigan na dapat mong iwasan. Selfish yung gano'n, na sarili niya lang ang alam niya. Kapag ikaw ang may kailangan, hindi niya may ibigay. Tapos siya, kapag nangailangan siya, ibinigay mo. Di ba? Sino ba matutuwa na kaibigan na gano'n? So, ikaw naman na tao na gano'n, dapat iwasan mo na yun. Yung mga kaibigan na walang pakialam sa'yo. May mga kaibigan na kung sino pa yung mga tinulungan mo, siya pa yung mga tao na hindi mo malapit-lapitan. Totoo yun, maniwala kayo dahil naranasan ko na yan. May mga kaibigan ako na dapat tumulong sa amin, na dapat tumulong, pero nasaan sila? Wala. Puro alibay. Puro gipit din ako. Gipit din kami. Di ba? Tapos yung ini-expect mo na hindi mo pa kaibigan, na talaga, sila pa yung tutulong sa'yo. Na ini-expect mo, sila yung makakatulong sa'yo. So marami mga tao na ganyan. Na akala mo nagmamalinis, na akala mo nagmamagaling. Pero hanggang salita lang, walang nagagawa. Kaya kayo, mag-iingat kayo sa mga kaibigan na pakikitunguhan ninyo. Tapos, di ba, ang sakit-sakit nun, yung kaibigan mo mismo, best friend mo, na kababata mo pa, na tinulungan mo. Tapos ikaw mismo, tapos ikaw mangangailangan. Tapos hindi mo siya malapitan. Di ba? Ang alam niya lang sarili niya dahil nandun na siya sa posisyon na yun. Na time na walang-wala siya, humingi siya ng tulong sa'yo, lumapit siya sa'yo. Tapos tinulungan mo. Time na nandun na siya sa kagandahan ng buhay niya. Tapos ikaw na tumulong sa kanya na nangailangan, hindi kanya napapansin. Yun yung mga tao na dapat iwasan ninyo na makasarili na alam lang ang sarili. Tsaka sa mga kaibigan, kailangan kapag makikipagkaibigan ka, kailangan yung positibo. Yung kapag nag-aral siya o ano siya sa'yo, meron siyang action. Hindi yung iwasan mo yung mga tao na puro negatibo. Yung ida-down ka niya. Yung kapag nagsalita ka pa lang, ay hindi maganda yan, ay hindi ano yan. Yun ang iwasan mo, yung mga tao na negative. Wala nang bibig kundi yung ka-negatibuhan sa buhay. Yung hindi siya, kumbaga, hindi kanya inaangat kundi binabagsak ka niya. Kailangan sa pagkaibigan, kailangan binibigyan mo siya ng advice na sana wag ka mag-isip ng ganyan, kaya mo yan, be proud yourself, di ba? Yun yung mga kaibigan na tapat. Hindi yung mga tao na papayuhan ka na puro negatibo, ay hindi mo kaya yan, wala kang kakayahan na ganyan, pagtatawanan ka pa nila, di ba? Yung mga nakikita nila sa iyo, yung puro negatibo, puro kamalasan, yung puro nakakainis, di ba? Kailangan iwasan natin yan. Once na nakipagkaibigan ka sa mga tao na ganyan, sigurado ikaw mahihila ka ng ganyan. Yung mga tao na negatibo, yung mga taong mga chismoso na kapag nagchismis siya sa ibang tao at nalaman mo yun, ikaw naman kasama mo siya, mahahawa ka. Dapat yung mga chismoso na ganun na kaibigan, iwasan din. Yung mga negatibo. So, kailangan sa mga kaibigan, maghanap ka ng mga tao na positibo sa buhay. Yung iaangat ka, hindi yung ibabagsak ka na pahihinain ang loob mo. Kailangan ang tao na mabait o mapagkakatiwalaan o yung tao na concern sa iyo, yung mga tao na lahat ng mga sinasabi niya ay positibo, hindi yung puro negatibo. Dahil yung mga tao na negatibo, walang kahantungan sa buhay yan at walang kapupuntahan. Kundi yan sarili lang nila ang alam nila. Puro sa mga magkakaibigan, puro take na lang, hindi marunong magbigay. Dapat makikipagkaibigan ka sa mga tao ng mga
kakaibiganin mo, yung may mga pangarap sa buhay, yung mga positibo, makikita mo yung mga tao na pinagsasabihan ka na consent sila sa iyo, hindi yung mga tao na ibabagsak ka at tuturuan ka sa mga pangit na gawain. Dito marami yan. Hindi natin maiwasan, lalo na sa mga kasamahan natin sa trabaho, sa mga kasamahan natin sa mga dyan, ng kaibigan, di ba? So, tamaan na kayo kung tamaan dahil ganyan yun nakikita natin at napapansin natin. Ako, bilang isang ganyan din, nagpapayo sa inyo dahil dyan, naranas ko na yan. Marami din akong kaibigan na ganyan na nakikita ko, kaya minsan hindi rin ako nagtitiwala sa tao. Ay yung mga tao na pinagkakatiwalaan ko, sana yung mga sikreto na sinasabi ko sa inyo, sana wag na natin ihayag sa ibang tao dahil kayo lang ang tao na pinagkatiwalaan ko at pinagsabihan ng mga problema ko. Sana ako rin, kung ano yung mga problema na sinasabi nyo sa akin na dapat isikreto, ganun ako. Ayokong isawalat sa ibang tao kung ano man yung mga problema ninyo. Basta ako, kung ano yung problema ko sa tao na dapat na pinagkakatiwalaan ko at yun ang sa taas na kaibigan natin na dapat natin pagkatiwalaan, hindi ibang tao na walang alam sarili kundi yung panlalamang. So, yan guys, maraming pong salamat sa inyong panonood at sana nag-enjoy po kayo at meron kayo natutunan bilang pakikipagkaibigan kung paano iwasan yung mga tao na gano'n. So guys, enjoy watching Pobreng Kapampangan uli, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po. Pobreng Kapampangan ulit.